Morning everyone. Good morning sa inyo lahat. Good morning mga ka-byuda. Good morning. Sunday morning ngayon mga tiyayin. Ito ang ating bag ngayon. Ito ay isang Kate Spade. And then, nakadress tayo ganito. Kasi simba tayo mga tiyayin. Tika muna. Ayan na ang aso natin, oh. Hala ka, Ki! Ki! Baklay is life. Baklay na ang inyong tiyay. Kasi wala tayong pa-drive ngayon. Wala tayong driver. So, ganito lang palagi. Mas makamura pa tayo ng mga expenses. Kasi pag dadalhin natin sa sakyan, tubil tayo. At ang mahal pa naman. Hello mga tiyay. Ang inyong tiyay yung nagpayong-payong na. Kasi kung mag-antay tayo dito, malilate tayo sa ating pagsimba. So ngayon, ito yung payong na bigay ng bujim ko sa ating kahapon. Diba? Gamit na natin mga tiyay. Gamit na natin talaga siya. At ako yung nagtaka bakit wala dito walang motorila. Mayroon naman pero parang nakaparada lang ba. So wala talagang malakas ang ng pan, oh. Mga tiyaying sakay na sila ni Ziki. Walking tayo dito. Ayan na ang mga motorila, oh. Yun ang ating sakyan mga tiyay. Merry Christmas na dito sa church. Ha? Naroon mong pugaw eh. Wala pang mga tao sa second service na ito mga tiyay. Ako yung naka-overcoat na dahil napakalamig na dito. Tayo sa Gaisano para sa ating palunch at yun ang ating mga foodies. Yan ang foods natin mga tiyay dahil wala tayong breakfast kanina. So yun, basta walang breakfast, walang kwenta ang ating ang ating balance kasi madami ang ating pwedeng kainin kung hindi tayo makapag breakfast. Ayan, medyo matigas ng ating kinain dito ngayon. Squid. At saka may pinakbit tayo dito. Dito. Hello, good afternoon mga tiyay. Dito na tayo sa ating pa-terminal at yun nga, nag-emergency uwi na ako mga tiyay. Mamaya pa sana ako dahil grabe yung sakit ng tiyan ko doon sa sa Isano. Nakainom ako nag-take na ako ng isang Lola Remedios kasi parang panuhot.
Yung nasobraan sa lamig doon sa church namin kanina. Kahit na may overcoat ako, sobrang lamig talaga. So ngayon ang nangyari, mamimili pa sana ako ng dress. Pero hindi na, umuwi na ako mga tiyay. So yun, walking muna tayo. Ako mga tiyay. Yun nga, Sunday ngayon at tayo'y galing sa church. Pagkatapos, dumiretso ako ng Gaisano kasi may tinitingnan akong dress mga tiyaying. Naku po. Naka-emergency uwi tayo dahil sobrang sakit ng tiyan ko doon sa Gaisano. And then, parang basta iba, parang mag-ELBM na ako mga tiyaying. Kaya, ang ginawa ko, dumiretso din ako doon sa butika sa loob. At bumili ako ng ng Lola Remedios, yung pang paano sa yung may mga parang kinabag tayo or ano bang tawag yan, basta sobrang siguro sa lamig doon sa church mga tiyahing. Pero ito naman yung suot ko, oh. Maano naman siya, makapal at naka-overcoat tayo. Pero ano pa rin, natamaan pa rin tayo ng sa Bisaya pa yan, panungot. Yung lamig ng mga tiyay. So, ang ginawa ko, umuwi na lang ako dito mga tiyay para kung sakali lumala or mag-LBM na tayo. At least nandito na tayo sa bahay. So, ang sakit pa naman ng init. Dahil walang hangin, hindi masyado malakas ang init talaga na as in init kasi daming ang kapal ng ulap natin. Pero yung feel mo na wala talagang hangin at parang napipress ka sa sobrang init na ng iyong katawan mga tiyay. So binilisan ko na lang mag-walking galing doon sa baba, yung tinatawag kong terminal, hanggang dito sa bahay para makapag-relax ako at makainom din ako ng tubig mga tiyay. So i-open natin yung mga natin, bintana. So yun, sobra talagang lamig ng church kanina. At wala naman tayong magawa kasi 10 yung mga malalaking ang tawag yan malalaking air condition sa church natin. Ang sa lang sa baba, sa itaas pa, sa second floor mayroon pa. So parang basta minsan naman tayo tatamaan talaga tayo ng lamig ba. So yun mga tiyaying ang naka problema. Kaya ang plano ko sana ay mamaya na akong hapon uuwi dito kasi wala naman akong gawin dito mga tiyay. Ako lang naman dito mag-isa. So plano ko sana na mamaya pang hapon. Kaso yun nga ang nangyari mga tiyaying, biglang sumakit si tiyan. So aras na ang uwi natin dito para makapagpahinga tayo at magiging komportable tayo dito kung sakali lang mga tiyay. Ngayon palitan natin tong ating sandal kasi nakasandal tayo mga tiyay. Kasandal tayo at magpalit na tayo ng damit para hindi tayo masupukit. So yun. So mamaya mga tiyaying mag-a-update ako sa inyo. So ito na mga tiyay, nakabihis na tayo. At hindi ko pa tinanggal tong tali kasi medyo mainit pa mga tiyaying. Mamaya na ako dito sa bahay magtrabaho, maglinis dito mga tiyaying kasi napagod talaga ako mga tiyay. Grabe. Dito muna, mas komportable ako dito sa upuan na ito. Ay, ang sakit pa naman ng mga paa ko .
Kasi may ano pa ako sa chikungunya at mga tiyay. So matagal daw yan mawala. So yun mga tiyay. Minsan no, hindi natin maisip na bigla na lang tayo may magka-emergency ba. Yung ang ganda pa ng mood mo na pumunta doon sa ano at nag tayo namimili tayo ng kuan mga tiyayeng dress kasi may aatinan akong dibo sa 27 ata this month. So kung wala lang sana dress code okay lang, pero nakakahiya naman at respetuhin natin yung kagustuhan nila kasi pinaghandaan din nila yung isang party. So, naglagay sila doon sa invitation ng dress code. So, sundin natin mga tiyaying dahil kung tayo naman, kung sa atin naman part, kung mayroon din tayong gustong pangyayari or isang happening ba na gawing napakagandang memories sa buhay ng ating anak, 'di ba? Gusto din naman natin magandang alaala yung mga pangyayari kasi isang beses lang naman ang isang tao na magdidibo. So ano ba to? Parang So sundin natin yung nila, yung gusto nila na i-follow natin yung dress code. So naghanap ako ng kulay ng isang damit para hindi naman tayo masisisi sa sa party kung pumunta na tayo mga tiyayong kasi nakakahiya naman kung sino ba tayo na hindi hindi mag-follow sa mga kagustuhan ng isang tao minsan. Kasi iba yun. Mayroon namang mga kagustuhan na hindi natin pwede sundin or gawin, pero mayroon ding kailangan talaga. Nagdepende yan mga tiyaying sa ano ba to? Bakit parang parang madilim. So yun mga tiyay. Hindi na ako naka mga tiyaying dahil umuwi tayo. So, nakatapos naman tayo sa ating pag-lunch doon. Doon din ako nag-lunch sa Gaisano din kasi gusto ko yung mga luto ba na hindi mga fast food na yung mga gaya ng mga Jollibee, mga ganun ba. So, doon ako pumunta sa Gaisano para ang kainin kayo yung mga parang lutong lutong Pinoy ba talaga. So yun mga tiyaying, at least nakasimba tayo ngayon kasi last Sunday hindi tayo nakapunta ng church. So ngayon nakapunta na tayo, pero yun nga lang medyo masama yung natin, pakiramdam natin ngayon, pero okay lang. Ang importante mga tiyan, dito na tayo sa bahay, diba? Relax na lang tayo dito mga tiyaying. Good morning mga tiyaying. Good morning dito sa ating kitchen, sa ating pagprepara ng ating mga pagkain natin estudyante mga tiyaying. 6 p.m. bumaba na ako dito at nag-prepare. Ito yung mga baonan, ito yung ulam, yung kanin, ito yung lalagyan ng kanyang baon. At alam niyo po ba mga tiyaying na pangalawang beses na ako naggising kay Ziki, hindi pa rin lumabas. Ayun, tapos na tayo sa ating paplansya. Na to, 2 sets of polo uniform, and then pinalansa ko na din itong para pang Wednesday. So yun mga tiyaying, ito ang highlight kasi 50 lang yung bill ko dito mga tiyay. Lahat na ay tag 1 piso. Aywan ko lang ni JP kung anong gawin niya dito mga tiyay. Baka ipa-change niya doon sa may tindahan. Basta ito yung sa kanya kasi
100 pesos a day yung ibabaon ko sa kanya pag walang mga contribution, mga ano, may bibilhin, basta walang ano lang talaga. Allowance lang niya yun, pamasahe, 20 pesos yung pamasahe, so mayroong 80, 20 yung para sa kanyang coats, so mayroong 60 na tira. Yung 60, yun ang para sa kanyang snacks. At ngayon na naman ay pangalawang attempt na naman ito, pagising. Ziki! Ziki! Huy! Bangon na ba? Grabe, ginutor mo, gini mo. Wala na. Malagot ko ni mo na. Ayun. Second attempt ko na yun, mga tiyay. Hindi yan talaga patayo, mga tiyay. Kung hindi niya marinig 5 times ang boses ko doon sa kwarto. Yun. Makatawa na lang ko, mga tiyay. Itawan na lang natin itong mga ano natin. Kuha tayo ng ito para gawin na natin yung kanyang baon. Wala naman tayong ano eh. So, dahil tayo ay maglagay na ng kanin sa kanyang baonan at ulamer, ito na. So, tingnan natin kung kaya ng ating kaya ng ating kamay. Iba kasi pag pag hindi masyado marunong sa mga, hindi gaya ng ibang mga ibang mga nagbablog na ang galing-galing talaga. So ngayon ay kanin muna. Lagyan muna natin ng kanin itong kanyang baonan. Kagabi ko pa to hinugasan ko na to kagabi, mga tiyayin, para dry up na siya pag umaga na. Yan. So lagyan natin ng rice. Yan. So hindi naman yan mapili si Ziki kung anong ulam ang ko sa kanyang baon. Pero sinigurado ko talaga, mga tiyaying, na mayroon talaga siyang baon para, alam mo naman itong mga bata, pag pira yung ibigay mo sa kanila para lunch or pang snacks, mga ganun, pipiliin nila na kakain na lang ng mga soft drinks, mga tinapay, mga soft drinks, at napakapangit. So, sinigurado ko na kakain talaga siya ng lunch. Kasi tinitingnan ko yung baonan niya pag pagka-uwi na niya ng gabi. So, ganito, tapos na tayo sa kanyang baon ng rice. Takpan na natin, oh. Ganito lang yung niya, mga tiyay. Sealed na sealed. Sealed na sealed, mga tiyay, at walang So, dito naman ang kanyang ulamer. At yung ulam niya, hindi ito masyado mga tiyay. So, dalawang piraso ko na. Para sure ball na kakain talaga siya sa lunch. So, mayroon siyang dalawang chicken joy. Chicken joy ni Tiyaying. Ayan na. Ito, yung pangsara niya. Sealed na talaga to kahit upside down. So, ito dito, mayroon na talaga siyang tinidor at kutsara. Binalot ko na ng ng kitchen towel, mga tiyay, at mayroon pa siyang pa extra dito na mga ganito, para kung sakali siya, yung isang pagtawagan ng mga tiyay, yung magka dito, magka hugaw-hugaw yung baba.
Mayroon siyang pampunas. So, diba? Ginawa na natin ang dapat natin gawin. Ang problema lang, ayaw pa gumising. Hanggang ngayon, andoon pa. Wala talaga to si Ziki. At ang ating breakfast ngayon mga tiyaying ay itong kamuti. Kamuti ito sa Bisaya. Sweet potato sa English. Kamuti. At ang aking pang ano dito, ang aking ulamar dito ay tuyo talaga. Tuyo ang ulam ko mamaya mga tiyaying. Kasi sanay tayo sa mga ganyan. Wala tayong kaarte-arte sa mga pagkain mga tiyaying. Sanay tayo na kahit na mga kamuti or saging or anything na yung mga root crops, mga ganun mga tiyaying, kinakain natin yan nung unang panahon sa bukid pa tayo. Kahit na walang rice, walang corn, mga ganun lang, okay na yan sa isang meal. So minsan nga walang ulam ang mga saging at kamuti na kinakain namin. Ganyan kami doon ng mga alaw. Hindi gaya ngayon ng mga bata. Pag wala talagang ulam diyan sa misa, ay aalis na yan, hindi na yan kakain. Pag hindi nila nagustuhan. Ganyan sila mga tiyaying. Pero nung unang alaw, kulating tayo pag hindi tayo kumain ng breakfast. Kasi magbabaklay pa tayo ng ilang kilometro bago tayo makarating sa school. Ganyan ang mga story ng mga kagaya ko mga tiyaying nung unang mga panahon. Nasa mga 30 or 20 kami na magkasunod-sunod kami ano ba tawag niyan, yung mag-walking lang ba? Baklay ko sa Bisaya. Dami kami noon mga tiyaying nakatira sa bukid. Pero ngayon, iba na ang bukid ngayon. Dahil mga farm lang yung nandoon at may mga kubo-kubo. Minsan nga walang kubo. Punta lang yung magtrabaho. At pagka off na nila, ay uuwi na sa mga baryo, sa mga lungsod. Mga ganun na mga tiyaying. Iba na talaga iba na talaga ang panahon ngayon mga tiya. Parang na-isolate na yung yung kabukiran ba. Wala nang doon ay napaka-presko ng pamumuhay ng mga tao. Mag-alaga kayo ng chicken na hindi mo nilagay sa mga kulungan ba. Mga baboy na sa backyard lang sila. Mga kanding mo lang pwede na hindi mo lagyan ng lubid, mga ganon ba, mga tali. Pero ngayon mga tiyaying iba na. Kasi alam mo naman noong unang mga 1980s pa ata yun. Ang mga tao na nakatira sa bukid, pinapunta na sa bayan, doon na sa baryo. Doon na ang community sa baryo ay lumalaki dahil ang mga tao sa bukid ay pinapunta na doon sa baryo at ang bukid ay puntahan lang during sa trabaho, yung magpa-harvest o magpatanim, magpa-cleaning. Yun ang mga tiyaying, yung mag-supervise ka na lang doon ba. So napakalaking diferensya sa panahon namin na doon talaga kami nakatira sa bukid. So yun mga tiyay ang storytelling na naman ni tiyaying ninyo. Basta yun lang ang about sa paninirahan natin sa bukid. Kasi yung mga noon, mga sundalo, mga pulis o mga kapgos, ano bang tawag niyan? Pinapa-evacuate tayo. Doon na tayo ipatira sa mga baryo. Para kung sakali mayroon mga encounters doon sa bukid nung unang panahon may mga encounter, hindi na madadamay yung mga tao na nakatira doon. Yun ang unang rason bakit na wala yung mga komunidad or
mga individual or mga families na doon sa gilid lang ng kanilang sakahan nakatira. So, yun mga tiyaya ang kaibahan. So, ngayon na nasa nasa bayan nasa barangay, baryo, mga ganun. Wala na. Kasi ang gobyerno ay nag-aayuda naman. Mayroon ng mga purpose tayo, mayroon pang ibang mga ayuda, ang mga seniors, mayroon ng mga pensyon. Basta madami ng mga ayuda ang binigay ng government. So, hindi na masyado nakasalalay yung pagkainan ng mga tao doon sa bukid mismo. So, yun mga tiyay. Ang ating na-share this morning. Atin na naman puntahan si Zeki for the third attempt. Kasi, anong oras na ba? 7:06 na. Third attempt. Zeki. Alas 7:06 na, kung anong tagig ka karon na? 7:06 na? Ikaw ha, katulong na rin ako ha, di na ko mautrog ka upat ha. Naanad na lang din bataan eh. Ayan na. Ihahatid na lang ni Rimrim si Zeki dahil mag-iit-iim na. Grabe talaga tong batang to eh. May-ari ng siguro to? School? Grabe ka lang ngayon bata ah. So napapagod ako sa ano bang tawag niyan eh? Sigig-siyagit ni Zeki. Langayan. Ano talaga, sabi niya. Wala naman daw siyang gawin doon kasi Monday ngayon, magpa-plug ceremony. Sabi ko, pakantayin nga kita ng lupang hinirang kung alam mo. Kasi parang iniwasan mo yung mga plug ceremony ba? Di ba? Uy, klaro bata ah. Ang aga ko pa naman mga tiyayong, tingnan mo yung mga uniform media, no? Hanggang bukas at sa Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, inaayos ko na yung mga uniform. Pinaplansya ko na yan mga tiyayeng. Na yan dyan, nakahilira na yan, dyan ko lang ilagay para madali lang niya kunin. Kasi kung doon sa kwarto, doon sa closet, magka-ano na naman doon, crumpled na naman doon mga tiyay. So, ang ginawa ko, dito ko na lang siya isasabit kasi wala namang problema kung dyan. Wala namang maliliit na bata na maghawak-hawak dyan sa mga So, yun mga tiyaying, medyo stressed out na ako sa mga oras na ito dahil inihatid na ni Rimrim si Ziggy sa school. Timing talaga na dumating si Rimrim. So yun mga tiya, yun ang ko talaga sa morning. Kasi ayaw talaga magising ni Ziggy ng maaga. Sagarin niya talaga yung oras mga tiyaying. Aywan ko sa batang yun, bakit ganun? Na ang teacher naman ay hinahanapan kami, may GC kasi kami ng teacher at mga parents. Hinahanapan kami ng unsa naman pud ke? Nga naman? Tingnan mo. Grabe. Ang sinilas man din. Ayuhan na imong sapatos kay maguba na. Bumalik na naman. 7:57 na. Bumalik na naman kasi nakatsinilas lang pala. Hindi nadala yung shoes. Ganyan talaga. Dito sa bahay siya lang yung ganyan.
Lami na kay layas ang ginani ako. Kasi kami may GC kami ng teacher at parents. At doon sa sa GC namin pag mayroong wala pa, hahanapin niya ng teacher sa GC. At ako'y nahihiya din minsan. Kasi isang beses lang naman si Ziki na hinanap yung exam nila kasi si Ziki ay wala pa. Late na naman siyang pumasok. And then, kailangan na mag-umpisa ang examination dahil ano na, 8 na, sobrang 8 AM na mga tiyaying. So, yun. Mabuti na lang, kumuha pa siya ng admission slip doon sa sa opisina. And then, bago makapasok sa room.